Masayang balita mga Opherians! Bago po natin ipasok ang karugtong ng naunang video, may special message po para sa lahat ng viewers ang Opherian Heritage. Bunsod po ito ng mga violent reaction sa naunang video ng Creation Series. Ito po ang mensahe. Number 1. Huwag munang husgahan ang naunang video dahil kung sa libro na may 100 pages, ang napanood ninyo ay 5 pages pa lamang. Ang pinakapunto ay merong first couple na nilikha sa panahon na napakaganda ng kapaligiran at meron namang couple na nilikha sa panahon ng tagtuyot. Ito ay kung saan ang halaman o mga kahoy ay hindi tumutubo. Number 2. Huwag munang huhusgahan dahil hindi pa nailalahad kung ano ang nangyari sa first couple at sa lahi nun. Kapag nailahad na kung ano ang nangyari sa kanila, sa kanyo palang lubos na mauunawaan bakit nilikha si Adam and Eve at bakit pansamantalang inilagay sa isang secluded at gwardyadong garden. Take note po ang salitang ginamit natin, pansamantalang inilagay. Number 3. Hindi kinukontra ng Opherian Heritage na ang tao ay galing kina Adam at Eve dahil yan din ang sinusuportahan ng heritage at makikita nyo yan bandang huli. May mga genetic research na nagpapatunay na ang sangkatauhan ay nanggaling sa iisang mitochondria. Number 4. Hindi sinusuportahan ng Opherian Heritage ang paniniwalang tayong tao ay galing sa unggoy. Ngunit, kailangang talakayin pa rin ang evolution dahil meron kayong hindi alam tungkol sa salitang yan. Hindi nyo naiintindihan kung ano talaga ang nangyari na tinatawag nilang evolution. Number 5. Huwag ipagpilitan ang dati ninyong alam na galing sa mga doktrina. Galing na po kami dyan. Ang alam nyo ay alam namin, ngunit ang alam namin ay hindi ninyo alam. Katunayan, lahat ng doktrina at turo ay walang makapagpaliwanag bakit may itim at may puting tao. Wala ring makapagpaliwanag kung saan galing ang asawa ni Cain. Hindi nyo kasi napagtugma ang nangyari sa first couple, second couple, at sa lahi ni Noah pagkatapos ng baha. Number 6. Ang video series na ito ay ginawa para sa mga taong nais alamin ang hindi pa nila alam. Hindi ginawa ang video series para sa mga taong nais lamang ipagpilitan ang gusto nilang paniniwala. Kung sa akala nyo mali ang inilalahad namin, humayo kayo ng mapayapa sa paniniwalang gusto ninyo. Yan po ang mensahe ng ating mga advisors. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang karugtong ng nakaraan. Tandaan po na ang purpose or objective nitong kasalukuyang video ay patunayan na may ibang tao noon maliban kina Adam at Eve. Hanggang dyan lang po muna ang nilalaman nitong video. Sabayan nyo ang takbo ng series sa pagkukomento para hindi po magulo. Nasa Genesis chapter 4 mismo ang mga katibayan na may ibang tao maliban sa pamilya ni Adam and Eve. Ang pinakamalakas na katibayan ay matatagpuan sa kwento ni Cain at Abel. Sisimplihan lamang natin ang presentation. Brief and concise para madaling intindihin. Magbigay lang tayo ng konting background. Sa panahong yon, dalawa lang ang anak ni Adam and Eve. Si Cain ang panganay at si Abel naman ang nakababata. Mahalagang pansinin nyo na kahit nasa labas na ng garden sina Adam and Eve matapos ang kanilang pagkakasala, sinusubaybayan pa rin sila ng Elohim. Katunayan, nakakausap nila ang Elohim. Makikita yan sa istorya noong hindi tinanggap ng Elohim ang alay ni Cain. Matatagpuan sa Genesis chapter 4 verse 6 hanggang 7. Then Elohim said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right,
will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Dahil hindi tinanggap ang alay ni Cain, nagtanim ito ng galit sa kanyang kapatid na si Abel at napatay niya ito. Ilalahad po natin ang mga circumstances. Genesis chapter 4 verse 8. Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Elohim said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The Elohim said, "Listen, what have you done? Your brother's blood cries out to me from the ground. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on earth." Verse 13. Cain said to Elohim, "My punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me." Verse 15. But Elohim said to him, "Not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over." Then Elohim put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. So Cain went out from Elohim's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Cain made love to his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city, and he named it after his son Enoch.